Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin, lalo tigit sa ating Panginoon. Ako po si Elder Wilma Hernandez Lumitap, ng Door of Faith Lamesa, District 6. At ang aking pong tagapanguna ay si Pastora Christy Kasunuran. At ang aming supervisor po ay si Pastora Chema Nansala. At tunay po na napakabuti ng ating Panginoon at tayo'y muling pinagsama-sama sa mga oras na ito. Tayo nga po'y magpaumpisa ng ating gawain sa pamamagitan ng awitin sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. O dakilang Ama sa langit, tunay nga po, Panginoon, na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Tunay nga, Panginoon, na walang ibang dapat pagtiwalaan kundi kayo lamang, O Panginoon. Kayo na aming Diyos na buhay. Napakabuti niyo, O Lord, at patuloy ang katapatan na ipinararamdam niyo sa amin, O Panginoon. Hallelujah. Wala kaming dapat iparangalan lamang kundi kayo lamang, O Diyos. Tunay nga po, Panginoon, na ang inyong katapatan ay patuloy naming nararanasan, lalo tigit sa mga oras na ito, O Lord. Sa kabila, Panginoon, ng mga karanasan namin sa nangyayari sa buhay ngayon, O Panginoon, ang inyong pagsama ay patuloy naming nararanasan, patuloy naming nararamdaman. Hindi nyo kami pinababayaan, O Diyos. Napakadakila ninyo. Hallelujah. Patawarin niyo nga po ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na aking nagawa, O Lord. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang magbigay sa akin ng karapatan, O Panginoon. Pagkindapatin niyo nga po ako, Panginoon, na siyang maging daluyan ng inyong mensahe sa oras na ito, O Lord. Alisin niyo nga po, Panginoon, ang lahat ng karumihan, lahat ng kasalanan na nakikita niyo sa aking puso, sa aking isipan, O Lord. Patawarin niyo nga po ako, Panginoon, O Lord. Hallelujah. Kayo nga po, Panginoon, ang siyang kumilos sa aming buhay, lalo tigit sa gawain ito, O Lord. At naniniwala ako, Panginoon, na nasa amin na, Panginoon, ang katagumpayan sa mga oras na ito. Dahil kayo ang aming kasama, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord. At patuloy nyo kaming binibiyayaan ng kaalaman upang kami patuloy na makapaglingkod sa inyong ubasan, O Lord. Hallelujah. Maraming salamat po. Tunay nga na walang dapat ibang parangalan, dakilain, purihin at sampalatayanan kundi kayo lamang, O Panginoon. Wala nang iba. Tanging kayo lamang, O Diyos. Hallelujah. Ito po, Panginoon, ang aking panalangin in Jesus' mighty name. Amen
Amen and amen, O Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Maraming salamat po at muli isang magandang umaga sa bawat isa sa atin. Ang ating pong pag-uusapan ngayon ay tungkol sa aklat ng Roma 8:31. Sabi po dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Amen po ba? Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Romans 8:31, if God is for us, who can be against us? Ang aking pong mensahe ngayon ay pinamagandang kong, he who is intimate with God will never be intimidated by man. He who is intimate with God will never be intimidated by man. Hallelujah. Bago po natin pag-usapan ang ating topic ngayon, alamin po muna natin ang ibig sabihin ng intimacy. Intimacy is the closeness between people. It is our connection with someone who we care for and who we feel comfortable with. It includes physical and emotional closeness or even a mix of the two. Intimacy also means really knowing and being known by another person. That person is someone who knows exactly what we feel, what we think, and what we do. We are intimate with another person if he know our deepest secret without him being judgmental. Ang ibig pong sabihin nito, tayo ay malapit at may magandang kaugnayan sa isang tao kung ang taong ito ay nakakaalam ng nilalaman ng ating isipan, ng nararamdaman ng ating puso, ng ginagawa natin sa ating buhay. At meron tayong mga nililihim o meron tayong deepest secret na hindi tayo nagdadalawang isip na sabihin sa taong ito dahil meron tayong pagtitiwala sa kanya na hindi natin iisipin na tayo ay kanyang huhusgahan, maganda man o hindi ang inililihim natin na to sa ating buhay. Hallelujah. So, yun po ang intimacy. Intimidation naman po is the feeling of being superior or inferior to a certain person. Meaning po, kung tayo ay natatakot, tayo ay intimidated, kung tayo ay may feeling of inferiority sa isang tao. Feeling of superiority kung sa tingin natin ay tayo ay mas nakahihigit sa iba pang tao. So, ang ating pong pamagat ng mensahe ngayon is, he who is intimate with God will never be intimidated by man. Amen. Hallelujah. Imagine yourself sitting next to someone but distant, with the feeling of being distant with him. Ito yung kahit na tayo ay may kasama o katabi natin dyan sa isang upuan, pero hindi naman tayo close sa kanya at hindi tayo ganong kalapit sa kanya. Ano kaya yung ating mararamdaman kung eto nga yung isang tao malapit sa atin, katabi natin, pero hindi naman lapat ang ating kalooban sa kanya. At imagine na naman ninyo yung ating pakaramdam na maging close tayo sa isang taong napakalayo na libong milya ang distansya sa atin. Pero yung closeness na yon ay nararamdaman natin gaano man yung distansya natin sa kanya. So yun po yung feeling of intimacy na hindi natin ito mame-measure ng distance ng isang tao sa atin na malapit ba siya o malapit sa atin, na naandyan ba siya o hindi, o wala, o nasa malayo. So, yun po yung ating pag-uusapan ngayon. Totoo na ang intimacy sa pagitan ng dalawang tao ay pagiging malapit at pagiging close sa isa't isa. Yung pagiging komportable na hindi tayo nahihiya sa kanya. Pero, paano naman ang intimacy sa ating Diyos? How do we be intimate with God? Paano natin malalaman na tayo pala ay may intimacy sa ating Panginoon? Ang intimacy natin sa ating Panginoon ay nag-umpisa ng tayo ay
nakinig sa kanyang salita. Sabi nga sa aklat ng Pahayag, na nag-umpisa tayo ng ating pakikinig sa salita ng Panginoon. Pahayag 3:20. Nakatayo ako at kumakatok sa pintuan. Kung diringgin ninyo ang aking tinig at bubuksan ng pinto, papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasama. Amen po ba? Doon nag-umpisa yung intimacy sa ating Panginoon. Kung tayo nag-umpisa ng makinig ng kanyang salita at pinapasok na natin ang Panginoong Hesus sa ating puso, doon tayo magkakaumpisa na magkaroon ng relasyon sa ating Panginoon. So ang ating Panginoon pala ang siyang unang naggagawa ng paraan para maging malapit sa atin. Kung ating tatandaan sa panahon ni Eva at ni Adan, nung nagkasala na si Adan, sabi sa Genesis 3:8-11, magdadapat hapon na narinig nilang naglalakad sa halamanan ang Panginoong Yahweh, kaya't nagtago sila sa mga puno. Ngunit tinawag niya ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natatakot po ako nang marinig ko na kayo'y nasa halamanan. Nagtago po ako sapagkat ako ay hubad," sagot ng lalaki. Nagtanong muli ang Diyos, "Sino ang nagsabi sa iyong hubad ka? Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" Ito po yung sitwasyon ng panahon na yon. Bakit ko nasabi na may relasyon o malapit na pagkakaugnayan ang Panginoong Yahweh at ang si Adan? Ang ating Panginoon, lalo na nung Old Testament, pag nagalit siya, kumukulog, lumikidlat, lumilindol. Pero i-visualize natin itong sitwasyon to, itong senaryo na ito. Napakalumanay ang pagsasalita at pagtatanong ni Yahweh kay Adan. Hindi siya galit. Naandun yung magandang pananalita na pagtatanong sa kay Adan. Sabi nga niya, kung i-visualize natin na andun yung pagpaalala na nakagawa man ng kasalanan si Adanon, alam niya na iyon na yung unang kasalanang nagawa ni Adan, kaya't hindi siya galit. Malumanay pa ang Panginoon. Ito ay dahil bago pa man nangyari ang senaryo na ito, meron ng magandang relasyon ang si Adan at si Eva sa ating Panginoon. At tuwingang dapit hapon, sinasabi dito, ng dapit hapon na narinig nila ang paglakad ni Yahweh sa halamanan. Ibig sabihin noon, tuwing dapit hapon, ang Panginoon, si Yahweh, ay laging pumupunta sa halamanan upang magkaroon ng pakikipag-ugnayan sa dalawa niyang nilikha. So, at dahil nga alam natin na hindi galit ang Panginoon sa mga oras na yan, naniniwala ako na meron silang intimacy, meron silang magandang relasyon bago nangyari na magkasala ang pagsuway nila Eva at ni Adan. So ang Panginoon pala ang siyang nagbibigay sa atin ng naggagawa ng first move o first step para sa ating mga tao, para tayo magkaroon ng relasyon sa Kanya. Sabi nga sa Pahayag 3:20, kumakatok ang Panginoon sa atin. Kumakatok ang Panginoon sa ating puso. Siya ang lumalapit sa atin. Dahil gusto ng Panginoon na magkaroon tayo ng magandang kaugnayan, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. So, marami sa pahayag, sa aklat ay ipinakikita kung paano ang Panginoon ay nagpapahayag sa atin na nais niyang magkaroon ng malapit na relasyon sa atin, magkaroon ng ugnayan sa atin. Ang mga pangako niya at mga salita na binitawan ang nagsasabi na nais ng Panginoon na magkaroon tayo ng intimate relationship with Him. Sabi nga, yung isang example natin, yung mga salita na sinabi ng Panginoon, "Don't be afraid, I am with you. I will never forsake you. I will never leave you. I will fight for you. I am your God then, now, and forever." Di po ba ito yung madalas na sinasabi ng Panginoon upang ipakita sa atin na narito lamang siya, na hindi niya tayo pababayaan, na nais niya
na magkaroon tayo ng ugnayan sa isa't isa. Ang ating Panginoon ang siyang kumikilos para magkaroon tayo ng ugnayan sa kanila. At pag naranasan na natin ito, meron din naman tayong dapat gawin para magkaroon tayo ng intimate relationship with God. There are 4 ways to maintain our intimacy with God. Ang una punto is seek God first. Magkaroon tayo ng panahon sa Kanya. Prioritize God. Sa anumang sitwasyon sa ating buhay, ang Kanyang katwiran ang dapat nating lakaran. His righteousness. Maaring meron tayong ibang kaisipan. Halimbawa, nasa sitwasyon tayo na kinakailangan nating magdesisyon. Pero lagi nating unahin na hanapin natin ang salita ng Panginoon. Ano ba ang nararapat? Kung siya ang tatanungin, ano yung katwiran niya? Ano ang nararapat nating gawin na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon? Lagi nating hanapin ang kanyang katwiran. Seek God first upang magkaroon tayo ng intimate relationship with God. Sabi nga sa aklat sa Matthew 6:23, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Ano man yung problema meron tayo, anumang sitwasyon meron tayo, anumang mga kakulangan sa ating buhay, kung tayo ay mananatili sa katwiran ng Panginoon, kung tayo mananatili sa Kanyang salita, kung tayo mananatili sa kalooban ng Panginoon, tutulungan tayo ng ating Panginoon. Kikilo siya sa ating buhay upang ipakita niya naman kung ano ang gagawin ng niya sa tao na patuloy na lumalakad sa Kanyang salita. Hallelujah. So, yun po yung unang paraan para tayo magkaroon ng intimate relationship with God. Seek God first. Pangalawa naman po, draw near to God. Lumapit tayo sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. Gawin natin ang nararapat nating gawin. Paano tayo magkakaroon ng malapit na relasyon sa Diyos Ama? Sa pamamagitan ng Diyos Anak. Amen po ba? Get to know Jesus. Lumapit tayo at kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 14:16, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, una nating gawin para tayo ay mapalapit sa ating Panginoong Diyos, ay kilalanin natin ang Panginoong Jesus, ang anak, para tayo mapalapit sa Ama. Yun po ang una nating gawin. Alalahanin at kilalanin natin ang ating Panginoong Jesus. Be baptized in water and in Holy Spirit. Dahil doon lamang natin malalaman na tayo po ay meron ng magandang relasyon sa Panginoon kung ang Kanyang Espiritu, kung ang Kanyang banal na Espiritu ay kumikilos na sa ating buhay. Meditate the Word. Lagi nating pag-aralan ang Kanyang salita dahil ang Kanyang salita ang siyang magbibigay sa atin ng kaalaman upang lubos nating makilala ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Always pray. Dahil ito yung communication natin sa ating Panginoon. Ang pananalangin natin ang siyang nakakapagpalapit sa atin. Kaya tayo nagkakaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. At tayo ay mag-attend ng mga services, ng mga gawain. Be around with true believers. Go to church and be around with true believers. Amen po ba? Yun yung pagpapakita na tayo ay nagnanais na magkaroon ng, kung tayo nagnanais na magkaroon ng relasyon sa Diyos, kailangan magkaroon din tayo ng magandang relasyon sa ating mga kapatiran. Amen po ba? So yun po yung ating pangalawa na dapat na gawin para magkaroon tayo ng intimacy with God. Draw near to God. Draw near to God. Amen po ba? Hallelujah. At ang pangatlo naman po is put your trust in God. Ito yung pinaka-importante sa lahat. Trust is the heart of our intimacy with God. Trust is the heart of our intimacy with God.
kahit naman po sa relasyon natin sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, ang pagtitiwala ang pinaka-importante sa lahat. Dahil paano tayo magkakaroon ng magandang kaugnayan sa ibang tao kung hindi tayo nagtitiwala sa Kanya. So, trust is the heart of our intimacy with God. Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Ano man ang sitwasyon natin sa ating buhay, ano man ang nangyayari, ano man yung pagsubok na naandyan, ano man yung trials na naandyan, kung tayo ay magtitiwala sa ating Panginoon, ito ay ating malalampasan at dahil ang Panginoon ang siyang kikilos. Alam ng Diyos kung tayo ay lubos na nagtitiwala sa Kanya. Alam niya na kung tayo ay sa salita lamang nagsasabi na nagtitiwala sa Diyos. Marami ang nagsasabi na nagtitiwala sa Diyos, pero yung kanilang puso naandun yung pangamba, naandun ang pagdadalawang kaisipan, naandun yung pag-iisip pa rin. Ngunit ang tao na lubusang nagtitiwala sa Panginoon, anuman sitwasyon ang naandyan, ay magkakaroon ng kaisipan kung ano ang gagawin dahil ang Diyos, ang Panginoon ang siyang kikilos. Dahil naniniwala ako na ang tao na nagtitiwala sa Panginoon ay merong magandang relasyon sa Diyos. Sabi nga, when we are pressured, lost, or confused, hold on to God. When we are pressured, lost, or confused, hold on to God. Sabi sa Psalm 91, 14-16, if you hold on to me for dear life, says God, I'll get you out of any trouble. I give you the best of care. If you only get to know and trust me. Call me and I'll answer. Be at your side in bad times. I will rescue you, then throw you a party. I'll give you a long life and give you a long drink of salvation. Amen po ba? Ang gusto ng Panginoon ay tayo ay lumapit at magtiwala sa Kanya, to hold on, humawak sa Kanyang salita, na sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, na ang panghahawakan natin ay yung ating pananampalataya sa Kanya. At sa ganon siya ay makakakilos sa ating buhay. Kung tayo ay nagtitiwala sa ating Panginoon, kung siya ang tangi nating inaasahan, kung alam ng Panginoon na walang iba tayo na pinanghahawakan kundi ang sa Kanyang salita, siya ay makakakilos sa ating buhay. Amen po ba? So, put our trust in the Lord para tayo ay magkaroon ng intimate relationship with God. Ang pang-apat naman po is love God above all. Amen po ba? Love God above all. Kung tayo ay kung hinanap natin siya, if we seek God, if we draw near to God, if we trust God, then we love God. So love God above all, above anyone else, above everything else. Ibig pong sabihin kasi dahil tayo ay namumuhay pa kasama yung ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, dapat nating i-prioritize at bigyan ng kahalagahan ang Panginoon, na siya ang ating uunahin, na siya ang una nating bibigyan ng priority, ipa-prioritize natin ng Panginoon. At sa ganung paraan ay mapakikita natin na mahal natin ang ating Panginoon higit kanino man. Sabi nga, commit yourselves to God to show our love for Him. Whatever we do it for Him. Sabi sa 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, or whatever you do all to the glory of God. Gawin natin ang lahat para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. At sa ganon, makakakilos siya sa ating mga buhay. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Di po ba? I-commit natin ang ating buhay sa ating Panginoon, magtiwala tayo sa Kanya, at siya ay kikilos sa ating buhay. Napakabuti ng Diyos sa atin. Ang hinihingi lamang niya sa atin ay hanapin lagi natin siya. Lagi tayong lumapit sa Kanya, magtiwala tayo sa ating Panginoon.
at mahalin natin, ibigin natin siya ng higit sa lahat. Nang sa ganoon magkaroon tayo ng intimate relationship with God. At sabi nga sa ating titles ngayon, if he who was, sabi nga sa ating title ngayon, he who is intimate with God will never be intimidated by man. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Kung tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, kung lagi natin siyang hinahanap, kung tayo ay nagtitiwala, lubos na nagtitiwala sa Diyos at iniibig natin ang Diyos ng higit sa lahat, meron pa ba sa atin na makakatalo? Meron pa ba tayong dapat katakutan? Gayong ang ating Panginoon ang ating kasama. Sabi nga sa Philippians 1:28, don't be intimidated by your enemies. This will be a sign to them that they are going to be destroyed. But you are going to be saved, even by God Himself. Ang nais pong iparating sa atin ng Panginoon na kung tayo ay patuloy na aasa, magtitiwala at iibig sa ating Panginoon, siya ay kikilos sa ating buhay. Ang kaalaman, ang nakakulangan natin, ang mga kaalaman, ang katapangan, ang wisdom na kinakailangan natin upang tayo ay makaharap sa mga tao, sa mga hindi pa naniniwala sa Diyos, ang ating Panginoon ang siyang magbibigay sa atin. Sabi nga, He's going to save us. Even God Himself is going to save us. Siya mismo ang kikilos sa ating buhay upang maipakita sa mga non-believers na ito ang aking anak. Siya ay nagtitiwala sa akin. Iniibig niya ako ng higit sa lahat. Ang salita ko ang kanyang nilalakaran. At kaya ako ay lagi niyang kasama. Hindi tayo papabayaan ng Diyos sa anumang pagsubok na ating kakaharapin, kung ano man yung naandyan sa ating harapan, kung ang ating nilalakaran ay ang kanyang katuwiran, wala tayong dapat ikatakot. Kung ang ating ang nagpapatnubay sa atin ay ang ating Panginoon, kung ang ating pinanghahawakan sa bawat saglit ng ating buhay habang tayo ay naglilingkod sa Kanya ay ang Kanyang salita, wala tayong dapat katakutan. Wala tayong dapat na isipin dahil ang ating kasama ay ang ating Panginoon. Maraming pangako ang Panginoon sa atin na nagpapatunay lamang na tayo ay hindi niya pababayaan. Sabi nga na lagi niyang sinasabi sa bawat isa sa atin para lamang patunayan na hindi niya tayo pababayaan. Sabi niya, don't be afraid, I am with you. I will never forsake you. I will never leave you. I will fight for you. I am your God, then, now, and forever. Diba yun yung pinakikita at sinasabi ng Panginoon sa atin at nais niyang patunayan yon. At naniniwala ako na mapapatunayan ng Panginoon ang lahat ng kanyang mga pangako kung tayo naman ay magpapatunay din ng ating pagtitiwala sa Kanya, ng ating pag-ibig sa Kanya. Hallelujah. Alam ko po na ang nais ng Panginoon ay wala tayong dapat katakutan dahil siya ang ating kasama. Marami tayong mararanasan sa araw-araw, lalo't higit kung sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Pag tayo ay nasa harapan ng mga tao na hindi lubusang naniniwala sa Kanya. Dahil nais ng Panginoon na ipakita sa kanila na tayo, na Kanyang mga anak ay merong isang bagay na wala sila. Meron tayo na wala sila. Ano ang bagay na yon? Kasama natin ang Diyos, kilala natin ang Diyos. Meron tayong Jesus sa ating buhay at iyon yung dapat nating panghawakan na hindi natin dapat katakutan anuman ang ating maririnig, anuman ang ating makikita, anuman ang sabihin ng iba, lalo na sa ating paglilingkod, na hindi natin dapat na bigyan ng pahalaga yung sinasabi nila, na mas mahalaga kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. Hallelujah. Alam ko po na nais ng Panginoon na patuloy tayong maglingkod sa Kanya at lagi nating ilagay sa ating mga puso, sa ating isipan na hindi tayo pababayaan ng Diyos anuman ang mangyari. Na lagi siyang naandyan anuman ang mangyari. Na lagi niya tayong susubaybayan anuman ang mangyari. God is with us. Sabi nga sa ating key verse ngayon, if God is with us, who can be against us? No one.
no one can be against us. Because our God is the mightiest. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. So no one can be against us. Hallelujah. Purihin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. O dakilang Ama sa langit, tunay nga po, Panginoon, na wala na kaming dapat alalahanin pa, na kami ay hindi na dapat mag-isipan ng walang katuturang mga bagay dahil kayo, Panginoon, ang siyang aming kasama, O Lord. Wala kaming dapat katakutan, wala kaming dapat isipin maliban sa kayo ay aming kasama. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, ang inyong mensahe ay nagbibigay sa amin ng kalakasan. Nais mo, Panginoon, na aming maunawaan na hindi nyo kami iiwan. Na kayo ay laging narito sa bawat nilalang, sa bawat lingkod mo, na patuloy na kumikilos at pinanghahawakan ng iyong salita, O Diyos. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa kalakasan, sa katapangan, sa kaalaman na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa sa amin, O Lord. Na wala kaming magagawa kung hindi namin kayo kasama, O Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, O Lord, dahil kami ay nakakapagpatuloy pa sa paglilingkod sa inyo. Sa kabila ng aming mga kakulangan, O Lord, kami ay nakakapagpatuloy pa dahil kayo, Lord, ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan, ng kaliwanagan, O Lord. Hallelujah. Naniniwala po ako, Panginoon, na bawat isa sa amin na nakikisa ng gawaing ito ay naka-experience na, O Lord, na kung paano kayo ay mamuhay, kumilos, at magkaroon ng kaugnayan sa inyo, O Panginoon. Kung paano kayong nakakakilos sa amin mga buhay. Dahil naniniwala ako na bawat isa sa amin, O Lord, ay nagnanais na maranasan ang inyong presensya. Na kayo mismo, Panginoon, ay kumikilos para sa amin. Na kayo ang nagbibigay sa amin ng lahat ng kinakailangan namin, O Lord, upang kami ay patuloy na makapaglingkod sa inyo, O Panginoon. Wala kaming kaalaman sa mga bagay-bagay sa buhay na ito, O Lord, kung hindi kayo ang aming kasama, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa proteksyon na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong presensya. Maraming salamat, O Lord, sa inyong pagkilos. Tunay po, Panginoon, na wala kaming dapat panampalatayanan, wala kaming dapat panaligan, wala kaming dapat na parangalan, kundi kayo lamang, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ninyo sa bawat isa sa amin. Ang inyong katapatan ay patuloy naming nararanasan, O Lord. Maraming salamat po. Muli, ang aking pinapanalangin ang lahat ng tagapanguna mula sa sentro hanggang sa lahat ng distrito at sa lahat ng mga iglesia, lahat ng mga kapastoran, O Lord. Kayo nga po ang siyang mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. Physically, sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, physically, emotionally, financially, spiritually, O Lord, ibuhos niyo nga po ang lahat ng biyaya at pagpapala sa bawat isa sa kanila. Sila ang aming kalakasan, O Lord, dahil kayo, Panginoon, ang siyang nagbigay ng kaalaman sa kanila na patuloy nilang ibinibigay sa lahat ng kanilang mga nasasakupan, O Panginoon. Hallelujah. Ang inyo nga pong pagkilos sa bawat isa sa amin ay lagi naming idinadalangin, O Diyos. Maraming salamat po sa relasyon, sa kaugnayan na patuloy niyong ibinibigay sa amin, O Panginoon. Maraming salamat po sa inyong presensya, O Lord. Hallelujah. Ito po, Panginoon, ang aking panalangin in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po sa bawat isa sa atin. At nawa po ay makapagpatuloy tayo sa ating mga gawain at samahan po tayo ng Diyos. Pagpapala po sa lahat. Thank you po.